Isang bansa, isang barangay. Oras mo natin, 6:20. Mga kabarangay, at welcome sa programa Potpot and friends, mga kabarangay. Isang magandang umaga. Sabado, Mayo 4, mga kabarangay. May 4, 2024, mga kabarangay. Nako, isang magandang umaga at welcome nga sa programang Potpot and Friends. My name is Papa Kulit. Sabado na naman, aray mga kabarangay. Nako, sa wakas, Saturday na. At kahit paano na mga kabarangay, medyo mahangin-hangin na. Diba, nagiging okay na rin yung panahon kabarangay, no? Mainit pa rin naman pero hindi na ganun kalala talaga, no? Tapos, nga pala, no, sabi ni, alam ko fake news talaga yun. Kung kumakailan, may mga nakikita kayo na kung saan sa internet, mga kabarangay, may mga ano talaga eh, shiner pa eh, no? Alam yun, hindi man lang dinouble check, kabarangay. Kasi sabi, pumalo ng 53 Celsius daw yung ano, yung Palawan. Fake news yun, hoy! Oo, 43, 44, mga nasa ganun po nung kamakailan. O ito mga kabarangay po natin, hindi man lang chinek yung Facebook account, ha? Kumbaga, bira-birada lang, go agad. Hinayaan lang eh, pinagbigyan na mag-post ng ganun. Tapos, alam niyo yun, hindi man lang chinek, yan ang sinasabi sa inyo kabarangay. Yan ang sinasabi, i-double check yung pag may mga ganyan po na parang kahinahinala po, i-double check po natin. Tapos wag yun, diba, wag yun na po i-share kasi sa totoo lang it cause ano kabarangay, parang hindi naman siya panic, pero yun na yung word, diba? Kumbaga ano eh, it brings up ng mga ganung uri ng ano na parang takot sa tao kabarangay. See? Diba? Hindi man lang na-check na yun ba ay totoo o hindi. Pinagsishare nyo pa. Diba? Kaya sana po, yung mga nakikita nyo sa Facebook kabarangay, i-double check nyo po muna yung pinagsishare nyo, ha? Please mga kabarangay, hindi po umabot ng 53 ng kamakailan. Sus, Ginoo. Share lang ng share tapos malungkot. Oo, talagang malungkot talaga. Pero kung 53 man, ba't ganun? Di ba? Hindi nga halos ano eh. Kasi 44 pa lang, malaramdaman mo na masakit na nga sa balot yung 44 eh. Diba? Dapat sobrang sakit na tampo talaga nun. O sa mga kabarangay mo natin, gusto pa makipagbidahan? Sa barangay text na po natin, 095073-81028. Babalik tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. Welcome back. Oras ba natin? 6:30 na po. Basa muna tayo pamilya natin sa Barangay. Good morning po, Papa Kulit. Happy Saturday po. Kapi po tayo. Good morning po. Happy listening din po. Good morning 374. Good morning. Happy listening. Sabado, kabarangay, kayo naman po magtatanong kaya kung may katanungan. 0950-738-1028. Babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. Yan oras mga kabarangay, 6:47 na po. At dahil dyan, kayo naman po ang magtatanong sa akin mga kabarangay. Paalala lang, syempre ito ay pawang kalokohan lang, huwag seryosohin. Pero bawal din po magtanong patungkol sa gobyerno, patungkol sa pera mga kabarangay dahil ayaw po namin sagutin yan. Pero kung may mga katanungan na kailangan talaga sagutin ng seryoso, bakit hindi po mga kabarangay? Ako, sasagutin po ang inyong katanungan, yung mga seryosong katanungan, syempre ng seryosong sagutin mga kabarangay. O siya, dahil dyan, unang tanong mga kabarangay, bakit po ba ang pagsuot ng mga superhero ay nasa labas ang brief po, Papa Kulit? Maraming salamat po. Ay nako, naikwento ko na yan matagal na. The reason why
bakit po, lahat nga sa totoo lang sa totoo lang, lahat ng mga superhero, mapababae, mapalalaki, nasa labas ang underwear. Wala ni isa ng superhero ang kumbaga nasa loob ang underwear. Lahat nasa labas. Ang rason kung bakit po nasa labas po ang underwear po nila, kasi po minamarketing po nila yan, binebenta po nila yan, kailangan din po nila ng pera. Ano sa tingin nyo? Superhero lang? Ganon lang? Hindi po yan sila nabibigyan ng trabaho, kabarangay. Oo, siyempre magtrabaho ka pa, sumasagip ka ng buhay. So yan po yung way po nila para kumita, makabili ng mga pagkain. Minamarket po nila yun. Ay, yan pala yung yung brief ni yung Superman. Ay, bili na kayo 3 dos yan. Tapos yun, yung makikitain nila, yan na yung ginagamit nilang pera pangbili ng kung ano-ano. Oo, marketing po yun, kabarangay. Inilalabas po nila for marketing purposes, mga kabarangay. Ay, akala nyo saan lang nila nakukuha yung pera nila? Hindi Katrabaho din sila, uy. Sabi dito, papakulit, tanong ko lang, bakit ganyan yung mga babae? Lagi na lang po silang tama kahit mali. Kasi po, pag tayo yung mga lalaki may tama, pag tayo yung mga lalaki ang tama, tatamaan tayo. Tatamaan tayo ng mga babae. Kaya, alam mo yun, dala tayo magagawa, pre. Tanggapin mo na lang. Tanggapin na lang natin. Tama sila. Talo tayo. Oo, pero at least tayo, matalino tayo. Oo. Kung sila man tama, tayo matalino, kabarangay. Oo. Kasi nga, kada mali natin, di ba? Kada mali natin, may natututunan tayo, di ba? Di ba ganun yun? Ang mga bagay na pagkakamali ay may mga natututunan, kaya tumatalino tayo. Parang lungkot. Sabi na lang tayong mali, baka lalaki talaga yan. Baka masasama ang ugali. Sabi dito, sino po ba nauna, itlog o manok? Itlog. Alam mo yung tanong na yan, hindi talaga masagot-sagot, no? Kung sino na nauna, no? Lahat na lang ang sagot mo, Pag manok sabihin mo, saan galing yung manok? Di sa itlog. Di ba? Sabi, saan naman galing yung itlog? Di sa manok. Babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM. Forever, tanong lang, kabarangay. Welcome back sa Pod with Friends. Oras ba natin, mga kabarangay? 6:58 po ngayong umaga. Tanong pa rin, mga kabarangay, kung may katanungan. Nako, 0950-738-1028, mga kabarangay. Dahil dyan, may nagtatanong dito, papakulit. Sabi dito, may 2 pong nanliligaw sa akin. Wow! Iba talaga. May 2 pong nanliligaw po sa akin. Parehas ko po silang type. Sino pong sasagutin ko? Malay ko. Ito kasi yung mga ganitong tanong, ha. Pagpasensya nyo na ako, kabarangay. Ito yung mga tanong nyo na kulang-kulang, ha. Na wala man lang ako maikumpara kasi gusto mo silang pareho. Paano ko sila ikukumpara kung hanggang dyan lang yung sinabi mo? Ha? Siyempre ikukumpara ko yung dalawa eh. Iano ko i-check natin, di ba? Kung saan ba, sino mas malamang ba doon sa mga manliligaw mo? Di ba? Yung mga ginawa, tapos yan lang sasabihin mo. Ang sakit sa ulo ng ano mo. Kompletuhin nyo, kabarangay. Sayang yung tanong eh.
Wala ito. Ito na. Ayan na. Ang sabi dito, yung isa po matagal na po manliligaw. Yung isa po medyo bago-bago. Kaya ko po siya gusto kasi gwapo po siya. Gwapo. Ay, nako. Doon ka na lang sa bago na lang. Oo. The reason why? Kasi kung mahal mo talaga yung isa, kung gusto mo naman talaga yung isa, hindi mo naman magugustuhan yung bago eh. 'Di ba? Kung yung gusto mo talaga yung una, hindi mo magugustuhan yung pangalawa. Kasi gusto mo na siya eh, 'di ba? Pero dumating eh. So meaning, hindi mo talaga siya literal na gusto. 'Di ba? Mas gusto mo yung gwapo, huwag mo na sabihin na ano. Kasi sinabi mo na gwapo eh. Doon ka na sa gwapo, sige na. Basta din mo na yung isa. Lungkot no. Gwapo eh. Bad trip. Babalik pa tayo mamaya. Dito yan sa Barangay FM. Tanong lang, kabarangay. Oras natin, 7:15 na po ngayong umaga. Welcome back, positive friends. Kayo pa rin magtatanong, kabarangay. Kaya kung may katanungan, gumugulo sa inyong isipan, tanong lang kay Papakulit, kabarangay. 0950-73-81028. Good morning sa mga kabarangay po nating mga tambak ang labahin po ngayong araw po ng Sabado. Nako. Naway sana matapos po lahat ng mga labahin nyo for today's video. Siya dahil dyan, basa na tayo ng katanungan mga kabarangay. Sabi dito, Papa Kudet, dahil po may paparating na po na bagyo, matanong ko lang po kayo, paano po ba pinapangalanan ang bagyo? Ay, ganito yan. Ganito po yan kabarangay. Ang una, syempre alphabetical, depende, arrangement, alphabetical. Syempre simula A to Z yan, A to Z. Syempre, yung pagdating ng bagyo, chinesek, kumbaga, sa positioning ng kung kailan dumating yung kunyari unang dating ng bagyo, A na yon, A na agad yon, okay? Ngayon, para mabigyan talaga ng pangalan ang isang bagyo, nakadepende po sa lakas ng bagyo, kabarangay. Kapag po mahina-hina ang lakas ng bagyo, kunyari tatama sa atin dito sa Pilipinas ay mga siguro ay hanggang signal number 1 lang po ang kaya niyang i-produce, yan po ay magkakaroon ng pangalang panglalaki. Random po yan. Pero kapag ang bagyo po ay pumalo ng signal number 2 pataas hanggang signal number 4, tatama po yan, magkakaroon po siya ng pangalang pambabae. Doon po yan, nakayano po yan, kapag depende po sa lakas ng bagyo. The more mas malakas ang bagyo, kabarangay, nagkakaroon to ng pangalang pambabae, kabarangay. Naalala nyo? Yung mga di ba pangalan ng mga bagyo, pag malakas yung bagyo, pangalan babae. Magulo kasi. Malakas. Ganun po yun. Yung name, na po yun, random na yun. Kunyari sa A, sa A, tapos kunyari, kasi mahina lang, Alejandro, mga ganyan, Aaron, Angelo, pero mga pagmalalakas siya, Angel, ganyan. Angelica. Ganyan po yan, kabarangay. Marami na naman ako nakaaway ngayon. Random yun siya, pero nakadepende yun, nakadepende sa lakas. Pag signal number 2 hanggang signal number 4, pambabaeng pangalan na po yun, kabarangay. Ay, naku. Sabi ko rito, Papakulit, matanong ko lang po, bakit po ba binabaliktad po ang damit kapag naliligaw? Kasi po trip ng mga multo yung damit mo.
Oo. Pag nakita po nila yung damit mo, iniligaw ka po nila niyan, ano nila yung biktima po ganito, 'di ba? Nakita nila, ay ganda ng damit ah. Astig ah. Ngayon, ang gagawin ng multo para makuha nila yan, kasi gusto nilang kunin yung damit mo eh. Lilituin ka nila yan. Eh, di ba may makalat nga na balita na na dapat daw magpalit ng mag ng damit, baliktarin. Para pag binaliktad mo yung damit ka barangay, makikita nila, ay, hindi na pala yung damit na nakita ko. Ay, kapangit ng damit mo. Pakawalan na nga natin. Oo. Ganun yan. Pag nakabilagtad na, ay, may iba na yung nakikita nilang damit. Ay, shucks. Ang pangit ng damit. Yan. Kaya dapat, kung dalawa lang yan, it's either maghubad ka, tanggalin mo yung damit mo, o baliktarin mo yung damit mo. Yan. Babalik pa tayo mamaya kung may katanungan. 0950-738-1028. Babalik pa tayo din sa Barangay FM Forever. 7:29 na po ngayong umaga. Welcome back po to friends. Siyempre good morning sa mga kabarangay po natin. Sa mga bago pa lang po nag-aagahan. Sa may mga trabaho pa rin kahit Sabado. Magandang umaga sa inyo. Dahil dyan, basa pa tayo ng katanungan, pabida nating mga kabarangay. Magandang umaga po. Happy Saturday daw, sabi ni Marvin. God bless po, maraming salamat. Magandang umaga. Sabi ho rito, Papa Colette, bakit po ang target ng mga tik-tik, aswang pala to, ang target ng mga tik-tik ay mga buntis? Maraming salamat po. Hindi naman talaga buntis yung target ng mga tik-tik. Pinupuntahan lang nila yung bahay na may buntis ka barangay. Oo. Ngayon, ang target po talaga ng tik-tik hindi po yung buntis, yung asawa po. Nilips to lips po yung asawa. Diyan nga nakuha yung kasabihang inaahas mo na naman ang asawa ko. Kasi nakita nila dun sa taas. Akala nila malaahas yung yung haba ng dila nung tik-tik. Yung pala, tik-tik pala yun. Oo. Yung asawa tuwang-tuwa din eh. Kinikis siya nung tik-tik, tuwang-tuwa rin siya. Yes! Kaya po sila naman target po kasi yung babaeng buntis po, hindi makapalag po agad kasi nga buntis, hindi makagalaw ng maayos. Hindi niya madepensahan yung asawa niya agad. Yun po yun, hindi po talaga mga buntis po ang target niya. Asawa po nung buntis. Ay, lakiya ka talaga. Gusto mo na naman yung ginagawa nyo. Tapos yun, kinukuha na ng enerhiya yung mga lalaki. Yan. Ganun po yun. Yun po yung tunay na rason. Tapos yan, pagkatapos ako na kayong biktima. Ako pa yung ano ba? Ginusto mo eh. Ganun ba? Babalik pa tayo mamaya. Dito yan sa Barangay FM Forever. Mga kabarangay, 7:42 po ulit mga kabarangay. Oras ba natin? Nako, kung may katanungan, gumugulo sa iyong isipan, 0950-738-1028. Good morning sa mga kabarangay po natin na may lakad ngayong araw ng Sabado. Nako, grabe, natuloy dito. Ingat sa mga kabarangay po natin, mga biyahe po ngayon, palabas po ng Puerto Princesa, mga kabarangay. Magandang umaga po sa inyo. Siya dahil dyan, good morning po Papa Colette. Tanong ko lang po, bakit pag mainit ang panahon, masarap maligo ng dagat at ilog? Yun lang po. Pabati naman po dito sa poblasyon, sa Aborlan. Always po nakikinig ng programa nyo. Si Marlon po ito. Hindi naman talaga masarap maligo pag tawag dyan, mainit eh. Hindi naman, naghahanap lang tayo ng rason.
masarap pumunta talaga sa ilog, kabarangay. Kaya tayo pupunta ng ilog at ng beach, kabarangay, ng dagat para doon tayo makaihi. Sabi nila, anong connect? Kasi po, kabarangay, kapag lalabas po tayo sa kwarto natin, ang init. Ayaw na po natin kumilos. Ayaw na kumulis na napuno na yun doon. Kaya mas trip po natin doon kasi pag doon pa tayo umihi, hindi tayo huhusgahan. Hindi tayo ay walang nakakaalam. Pag nandoon ka, pwede ka wala makakaalam doon pag nagano ka. Saka alam nyo ba, trivia lang. Oo, hindi po talaga chlorine yung nakakapaano talaga ng mga kabarangay. Yung kaya po pag yung tubig po sa pool nakakapaano, tawag diyan, nakakapapula ng mata, ibig sabihin po nun sa part po na yun may umihi. Yun po yung rason, kabarangay. Pag wala po yan, kunyari tumubog kayo, gumanon, tapos hindi na muna yung mata nyo, wala yun doon. Oo, sa parte na yun. Pero pag yung mata nyo, kunyari, pag tubog nyo, masakit yung mata, sakit na mata ko, ganun. Yun, meron yun doon. May umihi doon. Sabi dito, matanong ko lang po, Papa Kulit, paano po ba nauso ang paggamit ng chopstick? Chopstick. Ano yun matagal na yun Ano pa yan Ano pa yun ang mga dati. Emperor yan dati. Kasi nga, dati yan, wala pang tinidor, wala pang chopstick, kamay-kamay pa lang. Oo, yung emperor, inanuhan ng pagkain. Kasama niya yung asawa niya. Makain sila doon sa sala. Pagdating ng pagkain doon, nainitan yung hari. Ow! Gumanon. Napasok siya. Ouch! Nung napasok siya, pinaguta ng ulo yung nag-serve. Ay, bakit serve? Patay. Ganun. So, yung sumunod na magsiserve ng pagkain, ganun din, mainit yung pagkain Dala niya, mainit. Siyempre, bagong luto. Pag-serve niya doon sa sa hari, nung kahawakan na nung hari yung pagkain, sabi niya, sir, sabi niya doon, hari! Teka lang po. Teka lang, ganun, stop. Pag-stop, kinuha niya yung yung sa babae, sa Reyna. Yung parang ganyan, kasi nakatali sa buhok Yung unang chopstick nakatali po sa buhok dati, nakaganon. Kinuha niya, tapos yung pinantusok niya, pagtusok niya, ayan po sir. Yan na po yung gamitin niyo. Pag gamit niya, hindi siya napaso. Ay, galing, hindi ako napaso Tapos ayan na. Doon na po yun nauso. Oo. Doon na po nauso yung unang chopstick. Doon po yun kasi ano po talaga. Kasi nga pinupugutan ng ulo yung mga hindi naka-invento, chop. Doon po yun originated sa mga tao na pugutan ng ulo. Ito na. Ano tawag mo sa stick na to? Ay po iaalay ko po to sa mga napugutan ng ulo. Chopstick po ang tawag dyan. Ay, balik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. 7:54 na po ngayong umaga. Welcome back po to friends. Kayo pa rin magtatanong kung may katanungan. 0950-738-1028 mga kabarangay. Dahil dyan, basa pa tayo. Sige, ito. Basahin natin. Tanong na to. Teka lang. Agay! Yun. Tanong po, Papa Kulit. Tanong ko lang po. Dati na po akong nagmahal. Nakita na naman. Mahal na naman. Dati na po akong nagmahal ng kapwa ko babae. Okay. Ngayon, sinubukan ko pong magmahal ng lalaki, pero hindi ko po talaga kaya, Papa Kulit. Ngayon po may nagustuhan po akong babae po ulit, at
ayaw ko naman po saktan yung boyfriend ko ngayon. Ano po bang dapat kong gawin? Okay. Pagpakatotoo ka, yun na lang. That's it. Kung ayaw, hindi, kasi ganito, hindi, I mean, sa lahat ng gagawin mo, may masasaktan at masasaktan ka. Lalo na, kasi nandiyan ka na sa ano mo sa estado mo na kung saan kumbaga you have to made a choice. Sa choices kasi kabarangay, lalo na sa mga ganyan, may masasaktan po talaga kabarangay. Diba? May tao pong masasaktan. Ngayon, kahit nga yung tipong hindi mo sundin yung hindi mo yung gawin, masasaktan mo pa rin yung boyfriend mo kasi at the end of the day, lalabas pa rin yung tunay na ikaw, which is yung mahal mo pa rin yung girls talaga yung gusto mo, di ba? Masasaktan mo siya, malalaman ni guy, di ba? Malalaman ng lalaki na yun pala talaga ang trip mo, babae talaga, di ba? So, di ba? Imbis na patagalin pa yung sakit na mararamdaman niya, di ba? Kumbaga, ngayon pa lang, sabihin mo na sa kanya, sabihin mo na yung totoo, kabarangay, di ba? Kasi naman na pinapahirapan mo pa, binibigyan mo pa ng pag-asa yung tao, di ba? Which is, sa una pa lang naman pala, di ba, wala nang pag-asa, kabarangay. Okay lang naman yan, kumbaga, hindi naman yan natin i-judge yung ganyan, di ba? So, kumbaga, kung yan talaga gusto mo, then go, magpakatotoo ka, kabarangay. Magpakatotoo ka na lang, oo. Kasi naman na, siguro, di ba, dahil nga nandyan ka, sinusubukan mong na, di ba, maging, kasi yung normal, kumbaga, babae sa lalaki, di ba? Ang babae para sa lalaki, yung normal, di ba, yung inaano ng society. Pero, kasi hindi mo rin madidiktahan yung pag-ibig, di ba? Yan talagang ng puso mo, yan talaga yung sinasabi ng puso mo, So, we have no choice, diba? Piliin mo yung ikakasaya mo, kabarangay, diba? Saka at the same time, promise, in the long run, sa haba ng mangyayari, nako, baka nga magloko ka pa nga, baka dumating, santo siya, baka dumating sa punto kasi, yun yung totoo Yun yung totoo talaga, kabarangay. Nasabi mo nga na hinahanap mo pa rin may nagugustuhan ka nga ngayon Pero syempre, kumbaga, kaya hindi mo lang siya ginagawa kasi nga may jowa kang lalaki. Kumbaga sana wag ka na kumbaga kung hindi na tayo pumunta sa ganung part, sabihin mo na sa kanya agad. Maiintindihan niya rin naman yan. Masasaktan siya sa una. Oo. But at the end of the day, niya rin yan. Ma-understood niya rin yan, kabarangay. Okay? So, di ba? Kung yan talagang gusto mo, then go. Magpakatotoo ka lang, kabarangay. Okay? O, siya. Sakit ng utak ko. Nagamit ko na naman. Sakit. Babalik pa tayo mamaya. Dito sa Barangay FM. Forever. Oras natin kabarangay, 8:17 na po ngayong umaga. Welcome back sa Photo Team Friends. Sabado kayo naman po magtatanong. Siyempre mga kabarangay, good morning po muna sa mga loris natin. Ayan, sa mga pasok pa rin po kahit Sabado, magandang umaga. Sa mga kabarangay po natin na nakabis na at lakad na. Tapos hindi natuloy yung lakad, di ba? Bad trip. Yung ang aga pa ng gising mo. Tapos, hindi tayo matutuloy ngayon, ha? May kailangan daw gawin si ganito, ganyan. Diba, kainis yung parang gusto mo magdabog. Kasi nga, may mga ganyan talaga yung emergency. Emergency nga naman kasi yan, diba? Tapos ikaw bihis na ang aga pa ng gising, di ba, na-prepare mo na yung mga dapat i-prepare. Sana sinabi nyo ng maaga. Hindi yung ganito. Hindi yung ganito, nakapag-prepare na ako lahat. Nag-asikaso na ako. Bitch na ako Ligong-ligo na ako Tapos ganyan nyo lang sasabihin. Di ba yung huli sinabi, sorry na.
dahil dyan, basa pa tayo ng mga katanungan ng ating mga kabarangay. Magandang umaga po. Sabi ho rito, bakit po walang ulo ang mga isda sa sardinas? Kasi po, hirap po silang huminga. Ikaw kaya takpan doon sa ano? Ikaw kaya takpan doon sa Delata ka barangay. Siyempre hindi ka makakahinga. Tatanggalin mo yung ulo para makahinga. Yun po yung purpose nun. O kasi pag ano po nandun, marinig mo yan, tulak! May gumaganon. Hindi ako makahinga! Ganon. Nung naririnig ka nagsasalita dun sa ano, sa Delata. Nagugulat ka na, ano ba to? Yan. O, kaya ano po, kaya wala pong ulo. Pero, wag ka, nung kamakailan, meron akong nakita, may ulo dun sa ano, sa Delata ka barangay. Oo, good morning. O siya, maraming salamat. Sabi dito, bakit po ba ang blackboard, ang tawag po nila kahit kulay green po? Kasi po, yung mga nagtuturo po, mga kabarangay, lumalabo din po yung mata nila. Oo, akala po nila dun sa green, akala po nila sa green po kabarangay, black na po. The more po tumatagal po sila sa pagtuturo, mas tumatagal, mas nahihirapan na po silang tumingin, di ba? Napansin mo yung mga teacher dati, medyo matatanda na kabarangay. Ganun po yon. Hindi po nila naaninag yung ng tama yung blackboard. Minsan nga sila nahihirapan sa sarili nilang writing. Kaya di ba karamihan dati, di ba, estudyante yung pinapasulat nila? Kasi po, malabo na po yung mata nila. Yun po yun. Pero ano po talaga yun, green board po talaga. Pero dahil nakasanayan na yung mga teacher nagsabi sa atin, blackboard yan, hindi blackboard po yan. Po yun. Ay nako, babalik pa tayo mamaya dito yan sa Barangay FM Forever. Good morning. Alas ka Barangay 29. Bakit po pag-ibig parang sardinas kahit sinasaktan ka na pinagsisiksikan pa rin? Kasi, ewan ko ba kay Papa Buloy? Si Papa Buloy lang po ang nakakasagot ng ganyang tanong kabarangay. Wala nang iba. Wah! So nagtatanong, sige na. Pagbigyan nyo na ako guys. Promise po kabarangay, ako hindi ko may masasagot. I-try nyo pong sagutin sa next program kabarangay. Opo, hashtag tanongin si Papa Buloy. Siya lang po ang makakasagot ng yung tanong mo na yan, 836 promise. Itanong nyo po yan, direct po sa kanya mamaya. Ako po, sabi po ako nagsabi na tanongin. Basa na lang tayo ng iba pang katanungan. Sabi dito, si Papa Buloy kasi, sobra pa sa sardinas yan. Sobra pa sa sardinas siya si Papa Buloy kabarangay. Totoo naman eh. Oo kaya, totoo kaya. Babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. Forever! Last part na po ng ating Positive Friends, 8:43 mga kabarangay. Good morning sa mga kabarangay po natin, especially sa mga lodis po natin na ngayon po ay tapos na ang kanilang labahin. Wow! Tapos ng labahin ay tupiin naman ang kanilang aasikasuhin. Nako.
Dami din yan. Good morning po. At sa mga kabarangay po natin na nakulayan na po ang kanilang lakad, mabuhay po sa inyo kabarangay. O habol nyo, may na lang yan. May na lang, konting push. Alam nyo, next week next week, magte-10 na naman, magte-10 days na naman. Hindi ano na naman yun. Halos mangangalahati na naman tayo sa buwan ng Mayo. Mag-June na! Isipin yun, mangangalahati na tayo sa buwan ng... hindi sa buwan, sa taon. Mangangalahati na tayo ng taon, kabarangay. Hindi pa rin natuloy yung lakad nyo. Ituloy nyo na yan! Diba? Naku naman. O siya, dahil dyan, basa pa tayo ng mga katanungan ng ating mga kabarangay. Sabi dito, bakit po ba nakaipit sa mga daliri yung pera ng mga multi-cab drivers po, Papa Kulit? Oy. Ang rason po niyan po, kaya po dyan nakalagay po yan, kasi marami po yung technique po yan, nagagawa po sila dyan. Kapag po, dyan po nila nilagay yan kabarangay, mas safe po yung pera. Hindi na agad na nanakaw, nakukuha, kasi siyempre ina-expect ng mga magnanakaw yung pera nakalagay doon sa sa lalagyanan ng pera, yung mga parang ganyan. Yung ganon. Oo, meron yan diyan pinaglalagyan ng pera o di kaya doon sa may mga hinihila, mga sikretong lalagyanan ng compartment ng sasakyan, di ba? Diyan nila nilalagay. Akala ng mga magnanakaw doon nilalagay ng mga driver, hindi doon sa likdali. Hindi agad nananakaw yan. Tapos at the same time, kabarangay, kaya po yung pera po ay nasa daliri ng mga driver po. Para po pag yumisis nila, dumaan, maibibigay nila agad. No more talking, no more explanation. Oo. Pag abot ng kamay, nandoon na din yung kamay ng driver o yung asawa ng abot na lang agad. O, di ba? Mabilis ang transaction, kabarangay. No more question, just give money. Ganun po yun. Kaya nandoon po agad. Yun. Pero alam nyo ba, minsan, nagagawa nila ng paraan eh. Oo. Pagbigay, umaano yan eh. Dumudulas eh. Hindi na ibibigay yung ibang pera eh. Whoop! Mga ganun. May mga tracks yan eh. Pero misis, alam na misis yun. Nararamdaman. Hap, kulang to. Kulang to o tulog ka sa labas mamaya, siyempre bigay. Ay naku, maraming salamat sa iyong katanungan. Sabi ho rito, bakit po ba ang mga superhero lagi pong naka-costume? Kasi po kabarangay, kung hindi po sila naka-costume, hindi mo po sila mahahalata. Tao din naman sila, mukha naman silang tao eh. Diba? Kung makita mo yan doon sa gitna ng ng pangyayari, 'di ba? Biglang sumingit yan doon. Di nabaril sila, 'di ba? Pero pag superhero sila, kunyari ganoon, hindi mo sila agad babarilin kasi nga superhero, malalakas sila eh. Kaya lagi po sila naka-costume. Kaya nga po kasi may binibenta po sila. Nagbebenta po talaga yun sila ng produkto talaga kabarangay. Oo. Yung costume po nila yan, pambenta po nila ng produkto. Ano yan, mga products for the future products po yan talaga kabarangay. Kung makita ka, akala nyo, sisipin nyo ha, pag nagligtas kayo ng tao, binibigyan kayo ng pera. Hindi, di ba? Sa ibang paraan po sila kumikita ng pera. Oo, nagbebenta po yan ng kung ano-ano. Kala nyo, pa-save-save lang, pa-kaway-kaway lang. Nako, hindi ganun yun. Hindi ganun yun kabarangay. Nakita ba kayo ng mga ganun na sa araw-araw na ginawa ng diba? Tapos sinalba, nagbigay ng pera? Wala naman eh. Ay, sa mga kabarangay, maraming salamat po. Happy Saturday sa inyo mga kabarangay. Sa Lunes po ulit, magkarinigan ako nyo Papa sa mga papakulit on the radio. Dito sa Barangay FM Forever!